Okay, sige, umpisahan na natin. Alam mo, habang binabasa ko yung mga materyales natin para ngayon, may isang tanong na talagang tumatak sa isip ko. Doon sa dakilang luklukan ng paghuhukom na puti. Sino nga ba talagang nakaupo doon? Ang ama o ang anak? Naku, yun yung tanong na matagal nang panag-uusapan. Kasi kung babasahin mo talagang yung kasulatan, parang may dalawang sagot, di ba? Eksakto. Kasi sa lumang tipan sa aklat ni Daniel, may pangitin siya. May matanda sa mga araw. At halos lahat yun ang pagkakaintindi, tumutukoy yun sa ama. Oo, malinaw yun. Pero pagdating mo sa bagong tipan, lalo na kay Juan, sinabi naman na ipinagkatiwala ng ama sa anak ang lahat ng paghukom. So, ano ba talaga? Paano mo pagtatagpuin yun, no? Yun. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Subukan nating pagtagpi-tagpiin ito nga mga pirasong ito at tingnan kung ano ba talaga ang mas malaking larawan. Magandang paghimay yan. Kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nakaupo, kundi sa pag-unawa sa mismong plano ng Diyos. Sige, simulan natin doon sa pinanggagalingan ng kalituhan, sa propesiya ni Daniel. Daniel Kabanata 7, versikulo 9. Yung pangitayan niya, may mga tronong inilagay, tapos umupo yung matanda sa mga araw. At yung description, grabe. Grabe, di ba? Damit na puting-puti, buhok na parang malinis na lana, tapos yung trono niya nagliliyab. Unang basa mo pa lang, iisipin mo agad, ito ang Diyos Ama. Walang duda. Yun talaga yung unang papasok sa isip mo. Pero dito pumapasok yung isang mahalagang konsepto sa teolohiya. Kasi ang Diyos Ama, sa kanyang purong esensya, ay espiritu. Oo, sabi sa Juan, ang Diyos ay espiritu. Tama, hindi natin siya nakikita at umiiral siya sa labas ng ating mundo, sa labas ng espasyo at panahon. So, teka, ibig sabihin nun, hindi literal na yon ang itsura niya. Parang isang, representasyon lang para maintindihan ng isip natin. Yan ang isang magandang paraan para ilarawan. Ang nakita ni Daniel ay isang theophany, isang pagpapakita ng Diyos saan yung mauunawaan ng tao. Simboliko lang. Okay, gets ko. Isang simbolikong panghihati. Pero may kasunod yung vision na yun eh. Matapos ilarawan yung matanda sa mga araw, sa versikulo 13, biglang may isa pang dumating. Yung isang tulad ng anak ng tao. Oo, yun nga. Dala ng mga alapaap, tapos lumapit siya doon sa matanda sa mga araw. Akala ko dati, eto na yung eksena ng final judgment eh. At yan yung karaniwang akala ng marami. Pero kung babasahin nating mabuti, ang eksena ay hindi tungkol sa paghuhukom. Hindi. Ano yun? Ito ay isang seremonya, isang paglilipat ng autoridad, parang koronasyon. Pansinin mo yung sinabi sa versikulo 14, sa anak ng tao na ito ibinigay ang kapamahalaan, kaluwalhatian at isang kaharian. So hindi paghatol. Pagbibigay ito ng kapangyarihan. Parang inauguration, ganon. Eksakto, ito yung formal na pagtanggap ng anak ng kapangyarihan mula sa ama para gawin ang isang partikular na misyon, At ang misyon na yon ay yung... ang pagtatatag ng kaharian niya dito sa lupa, yung tinatawag na Millennial Kingdom o ang 1,000 taong paghahari. Okay, so malinaw. Yung kay Daniel parang paghanda pa lang, magbibigay ng korona, pero yung mismong paghukom wala pa doon. Wala pa. Siguro sa bagong tipan na natin yan makikita ng mas malinaw, no? Doon na talaga. Kung yung luma ang pundasyon, yung bago ang nagtayo ng bahay. At sa bagong tipan, sa pahayag, pareho silang tinawag na Alpha at Omega, yung ama at anak. Nagpapakita yan ng pagkakaisa nila, pero may isang versikulo talaga na parang, eto na yung sagot. At sa tingin ko, alam ko na yung tinutukoy mo. Juan Kabanata 5, versikulo 22, napakatumbok nito. Sabi, hindi hinahatulan ng ama ang sinuman, kundi ipinagkatiwala niya sa anak ang lahat ng paghatol. Yun, walang paligoy-ligoy, direkta. Napakalinaw. Pero paano yon? Kasi sa lumang tipan, paulit-ulit sinasabi ang Diyos ang hukom ng buong sanlibutan. Hindi ba parang nagkakasalungatan sila? Magandang tanong yan kasi dyan pumapasok yung konsepto ng ipinagkatiwalang kapangyarihan. Hindi ito kontradiksyon kundi paglilinaw ng tungkulin. Okay, paano yon? Isipin mo na lang ang isang hari at ang kanyang prinsipe.
Kung ano yung desisyon ng prinsipe, desisyon din yun ng hari, di ba? Kasi kumikilo siya para sa hari. Okay. Ganito ang relasyon ng ama at anak. Dahil laging ginagawa ng anak ang kalooban ng ama ng perpekto. Yung hatol niya, hatol na rin ng ama. So, hindi dahil sa ayaw ng ama humatol, kundi dahil parte yun ng itinalagang papel ng anak. Tama. At may dahilan yan na sinabi sa kasunod na bersikulo. Juan 5:23. Sabi, upang parangalan ng lahat ang anak kung paanong pinarangalan nila ang ama. So yung pagkilala sa anak bilang hukom ay pagpaparangalan din sa ama na nagpadala sa kanya. Eksakto. Hindi sila magkahiwalay. Iisa ang kalooban nila. Kaya pala sinabi rin ni Pablo sa Roma 2:16 na sa araw ng paghuhukom, hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Yung salitang sa pamamagitan ang susi. Yon ang susi. Siya yung aktibong ahente. Mula paglikha hanggang pagtubos at sa huli, sa paghuhukom. Parang yung anak ang laging nakaharap sa sanglipunan. Okay. So kung tatanggapin natin na ang anak ang hukom, may kasunod na tanong yan. Paano siyang humatul? Kasi yung iniisip ng mga tao, patas ba talaga ang Diyos? Parang ang simple lang kasi, parusa o gantimpala, itim o puti. Oo, parang pass or fail lang. Pero dito sa mga materialis natin, mas malalim at mas makatarungan pala. Malinaw na sinasabi na mayroong iba't ibang antas ng parusa. Hindi pare-pareho ang bigat, kaya hindi rin pare-pareho ang hatol. Yung halimbawa na binigay, yung pagkakaiba ng galit sa mismong pagpatay. Paano yun? Kasi sabi sa Sermon on the Mount, pag nagalit ka para ka na ring pumatay, di ba? Sa puso, oo. Yung ugat ng kasalanan, yung puot, kinikilala na yun ng Diyos. Pero kinikilala rin niya ang pagkakaiba sa kilos at sa resulta. Ganito yung paliwanag. Isipin mo, may isang tao, galit na galit, gusto niyang manakit o mas masama pa, nasa isip na niya. Okay. Pero sa huli, pinigilan niya ang sarili niya. At mahalaga ba yung dahilan kung bakit niya pinigilan? Napakahalaga. Pwedeng natakot siya sa parusa ng batas. O mas mabuti pa, nanaig yung kabutihan sa kanya, naalala niyang mali yun. Sa mata ng Diyos, hindi siya hahatulan na parang isang tunay na mamatay tao. Yung mismong kilos ng pagpipigil, yung panloob na laban na napanalo niya, isinasaalang-alang yon sa paghatol. Grabe yun. Nakakagaan ng loob isipin na hindi lang nagkasala o hindi nagkasalang tinitingnan, kundi pati yung mga laban na pinapanalo natin sa loob-loob natin. Yung mga pagkakataong pinigilan mo ang sarili mo, may halaga pala yon. Hindi lang yung huling resulta. Eksakto, pinapakita nito ang isang Diyos na hindi lang basta makapangyarihan, kundi lubos na makatwiran. Tinitingnan niya lahat, motibo, bigat ng kasalanan, mga nagawa, at pati mga hindi nagawang masama. At yang puntong yan, yung perpektong katarungan na yan, dinadala tayo sa isang mas malaki at mas mahirap na tanong. Kung ang Diyos ay pag-ibig at perpekto, bakit niya pa nilikha ang isang sistema kung saan posible waapsye na magkaroon ng kasalanan? Bakit hindi na lang perpekto lahat mula simula? Yan na siguro yung pinakamalalim na tanong sa lahat. At yung sagot mula sa source ay medyo kabaliktaran sa karaniwang iniisip natin. Inilalarawan nito ang ating mundo bilang isang nilikhang sanlibutan ng karanasan. Sanlibutan ng karanasan? Yes. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, ang lahat ng nilikha ay idinesenyo para matuto tayo, anghel man o tao, tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng direktang karanasan, hindi lang sa teorya. Okay. At ang sentro ng karanasan yan ay yung kalayaang pumili, o free will, na sa simula hindi pa perpekto. Paano naging hindi perpekto? Akala ko ba perpekto ang gawa ng Diyos? Perpekto ang disenyo pero hindi pa perpekto sa karanasan. Para maging tunay ang kalayaan, dapat may tunay na pagpipilian. May kakayahang pumili ng mabuti at may kakayahan din na pumili ng masama. At dahil doon, may posibilidad ng kasalanan. Oo, at yung lohika na inilatag sa source ay parang isang kadena. Una, kung walang pwedeng magkasala, walang dahilan para sa krus. Magiging walang saysay yung sakripisyo. Tama. Pangalawa, kung walang krus, hindi natin lubos na maiintindihan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na handang mamatay para sa'yo. At pangatlo, Pangatlo,
Kung hindi mo yon nauunawaan, hindi ka pwedeng magmahal pabalik ng tunay. Ang pag-ibig na yon na isinilang mula sa pag-unawa sa sakripisyo, yun ang nagiging perpekto sa kalayaang pumili. Teka, para maintindihan ko, so ayon sa pananaw na to, yung mismong posibilidad ng kasalanan ay kailangan pala para maipakita yung sukdulan ng pag-ibig. Ang bigat noon. Yan ang esensya ng kalgumento. Ang krus ang naging pinakamatinding pagpapakita ng kung sino ang Diyos. Kung walang posibilidad ng pagbagsak, walang saysay ang pinakadakilang pagsagip. So, ano ang huling mangyayari sa planong ito? Ano ang katapusan ng lahat? Ang huling yugto ay yung kaganapan. Matapos ang dakilang luklukan ng paghukom, kung saan aalisin na ng anak ang lahat ng kasalanan, kasama na yung huling kaaway, si kamatayan. Si kamatayan mismo. Oo. Pagkatapos nun, ibibigay ng anak ang isang perpektong nilikha pabalik sa ama. Sabi sa 1 Corinto 15, upang ang Diyos ang maging lahat sa lahat. At yun ang dahilan kung bakit, ayon sa argumento, ang anak dapat ang nasa trono ng paghuhukom. Dahil hindi pa tapos ang trabaho niya. Eksakto. Yung misyon ng anak bilang tagapagligtas at tagapaghukom ay isang buong pakete. Hindi pa yang tapos hanggang hindi nalulupig ang huling kaaway. Yung paghuhukom, ang huling akto bago niya iharap ang natakos na obra sa ama. Kung bubuuin natin ang lahat base sa mga tekstong ito, napakalakas ang argumento na ang anak, si Hesukristo, ang uupo sa dakilang luklukan ng paghukom. Oo, yun talaga ang konklusyon. Kikilo siya ayon sa otoridad na galing sa ama para tapusin ang kanyang gawain. Tama. Ngunit may idinagdag din ng source na isang napakahalagang paalala. Isang pambalanse sa lahat ng ito. Ano yon? Na sa huli, kung sino man ang literal na nakikita sa trono, ama man o anak, hindi nito binabago yung pinaka-esensya, na isa lang ang Diyos na dapat nating sambahin. Oo. Kasi iisa sila sa kalooban, sa layunin, at sa pagka-Diyos. Hindi ito isang issue na dapat pag-awayan, kundi isang katotohanan na dapat igalang. Isang magandang paalala ng pangkakaisa. At bago tayo magtapos, may isang huling detalye mula sa mga materyales na medyo nakakagulat. Gusto naming iwan sa iyo na aming tagapakinig para pagnilayan. Sige, ano yun? Ayon sa source, ang kamatayan mismo ay hindi lang isang natural na proseso. Inilalarawan ito bilang isang nilalang, isang persona. Tinawag pa ngang ang huling kaaway na kailangang talunin. Kaya ang tanong namin para sa iyo ay ito. Paano binabago ng ideyang yan ang pagtingin mo sa kamatayan, hindi bilang isang natural na katapusan, kundi bilang isang kalaban na sa huling magagapi, isang bagay na dapat pag-isipan?